Ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dako na po tayo sa ating pag-aaral para salita ng ating Pinapain Jesus. Tayo po hinihiling, minamahal, bilang pagbibigay galang po sa banal na salita po natin Pinapain Jesus. Tayo muna po, minamahal, pananday lang pong tumayo, minamahal, at narito po, akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Tumayo po muna tayo lahat, minamahal. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Maganda nga po mga minamahal. Kindly, tayo po sama-sama mo ng manalangin upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, kami pinagpupuri, nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkalubos sa amin, muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin sambahin, purihin at paglingkuran. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malaban sa dakilang kagalakan para sa amin. Maramdaman na yung banal na presensya, mahal na Panginoon. At sa mga salita, malaban lang sa mo pong mga salita mo, mahal na Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng akin, wala po akong magagawa. Buksan mo mga puso, mga pangunawa ng bawat isa sa amin. Higit sa lahat, tulungan mo po kaming masunod ang mga banal na salita mo na aming napapakinggan malapan sa banal na gawain ito. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at habang inihanda po natin talata natin, Lucas 11:24, 32, maminamahal, Lucas 17, talatang 32. Habang inihanda po natin ang talatang yan, ako po ay nagpapaabot po ng taus-pusong pagbati sa lahat. Sa lahat ng ating mga minamahal, makapatiran kasama po natin yun. At nagpapaabot po tayo ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para sa ating dakilang Diyos. Patuloy po nating inaalala ang di malilimutang aral natin, beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at nagpapaabot po tayo ng pagbati sa mga minamahal, mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga madunggang ng ating beloved pastor, at sa ating mga minamahal mga kapatiran sa lugar na ito, sa ating mga minamahal mamanggagawa, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na abot po ng ating banal na gawain, at sa ating mga beloved preachers, ating mga workers, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, tayo po yung nagpapaabot ng taus-pusong pagbati. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kindly, maminamal, buksan po natin ang ating pambungad na talata. Napakalakas echo. Lakas echo. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 17, ang talata po ay 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating three things to remember. Tatlong bagay na dapat po natin laging alalahanin. Three things to remember. Dito po, mga minamahal, sa banal na kasulatan, kaya binibigyan po tayo, mga minamahal, ng mga warnings, ng mga babala, para hindi po umabot sa atin, mga minamahal, yung kapamakan. Sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya, tandaan niyo po, mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos, mula noon hanggang ngayon, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga palad, kundi tayong mga Kristiyano ngayon sa ating henerasyon. Amen?
Bakit, mga minamahal? Bakit wala nang pinakamapalad na mga mananampalataya mula nung nagkaroon ng mga Kristiyano from generation to generation, wala nang pinagpala sa lahat ng mga anak ng Diyos, kundi ang mga Kristiyano sa ngayon. Amen. Bakit, mga minamahal? Unang-una, ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, wala silang basihan. Wala silang kukunang halimbawa kung paano paglilingkuran ang Diyos, mga minamahal. Talagang sila ang gumagawa ng paraan para mapalugdan nila ang ating dakilang Diyos. Wala silang gayahan, wala silang Biblia, mga minamahal. Wala silang pwedeng tularan kung paano magiging kalugod-lugod sa Diyos. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, sila po'y kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang tayo, pwede po natin silang tularan. Pwede natin silang gayahin. Nasa Hebrews chapter 11, verse 34, up to 38, nakasulat lahat yan. Ang mga ipinakitang halimbawa ng mga Kristiyano noon, paano tayo magiging masigasig, paano tayo, mga minamahal, magiging karapat-dapat sa Diyos. Pangalawa, mga minamahal, na napakapalad, na sinabi ko, bakit napakapalad natin, sa atin magaganap ang rapture. Napakarami pong nagangad, mga minamahal, na sila'y makasama sa second coming of Christ. Kaya nga masisigasig silang maglingkod. Mamatay, mabuhay para sila sa Diyos, mga minamahal, pero hindi naganap sa kanila ang second coming. Hindi nangyari sa kanila ang ikalawang pagparito ng mahal na Panginoon, pero sa atin, sa panahon natin ngayon, tiyak magaganap ang second coming of Christ. Sa panahon natin magaganap ang ikalawang pagparito ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo makaranas ng kamatayan. Sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, in a moment, tayo babaguhin at magiging katawan, katulad ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Glorified body, celestial body. Magkaroon tayo ng katawan na katulad ng ating mahal na Panginoong Kristo, katawan panlangit. Glorified body, hindi na namamatay, hindi na tumatanda. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang una po nating dapat alalahanin patungkol sa ating paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, remember Lot's wife. Yan po ang una nating dapat alalahanin. Alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Alam nyo, ang asawa ni Lot, mga minamahal, napakalaki ng pribileyo niya na maligtas. Unang-una, mga minamahal, siya po'y asawa ng matuwid. Si Lot po ay matuwid. Napakasigasig niyang maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Asawa siya ng taong matuwid. Pangalawa, mga minamahal, siya po ay pinadala ng dalawang anghel. Habang ginugunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, mga minamahal, nagpadala ng dalawang anghel ang Diyos, mga minamahal, at sila'y kinaladkad paalis sa Sodom at Gomorrah. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po magpapadala ng anghel. Talagang habang naglilingkod tayo ngayon, mga minamahal, ay magpakainit tayo, magpakamatapat sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi na siya magpapadala ng anghel para iligtas ka, kundi sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Habang may pagkakataon, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Pangatlong privilege na binigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, binigyan siya ng babala. Binigyan siya ng babala. Kung mababasa nyo rito sa Genesis chapter 9 verse 17, talo natin ng 24 hanggang 26, binigyan siya ng babala ng Diyos, huwag lilingon. Pero sinabi nga ng banal na kasulatan, alalahanin niyo ang asawa ni Lot.
Bakit hindi binanggit yung pangalan ni Lot? Hindi siya ligtas. Alam nyo, sa banal na kasulatan, maminamahal, kapag ikaw po ay ligtas, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. At ang pangalan mo mababanggit sa Biblia. Tingnan nyo yung si Lazaro at saka yung taong mayaman. Binanggit yung pangalan ni Lazaro, pero wala ang pangalan ng taong mayaman. Hindi binanggit yung pangalan ng taong mayaman. Pero yung pangalan ni Lazaro, binanggit sa Biblia. Yung Lucas 16:19 to 31. Dito naman, binanggit yung pangalan ni Lot, pero yung asawa ni Lot, hindi binanggit yung pangalan. Sabi, remember Lot's wife. May pangalan yung asawa ni Lot, pero hindi binanggit yung pangalan. Ibig sabihin, pag hindi binabanggit ang pangalan ng isang tao, wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Sabi na Exodus 32 verse 33, ang sino mang magkakasala ay aalisin ko ang pangalan sa aklat ng buhay. Kailangan, mga minamahal, panatilihin natin na ang ating pangalan ay manatili sa aklat ng buhay sapagkat kung tayo po'y magpapabaya, katulad ng ilang mga choir members, ilang mga mananampalataya na mainit, na naglingkod sa Diyos, binubura yung pangalan nila sa aklat ng buhay once na tumalikod ka sa paglilingkod. At ang sabi na Revelation 20 verse 14 up to 15, ang sinumang hindi masusumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay walang pagsalang itatapon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Kaya dito po makikita nyo, maminamahal, Genesis 19 verse 17 hanggang 20, talo ng 24 hanggang 26, mababasa po natin, mga minamahal, na ang asawa ni Lot ay hindi sinunod ang utos ng ating mahal na Panginoon. Binigyan siya ng babala, sabi ng Biblia, huwag lilingon. Pero sabi ng Biblia, lumingon ang asawa ni Lot. Kaya nga, remember Lot's wife. Alalahan ninyo, anong kasalanan niya? Lumingon. Basahin po natin. Genesis Kapitulo 19, talatang 17, talon na 24 hanggang 26. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Pakiulit po ulit. Pakiulit yun, yung katagang yun. Genesis 19, talatang 17. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. 24. Nang magkagayon nagpaulan ang Panginoon sa Sodom at Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Natapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Tignan nyo, maminamahal, bakit wala ang pangalan ng asawa ni Lot? Nilabag niyang utos ng Diyos. Pag hindi nakalagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay, maminamahal, hindi po maitatala. Pag hindi ka ligtas, hindi maitatala ang pangalan mo sa aklat. Sabi ng Exodus 32 verse 33, ang sinumang magkasala ay buburahin ang kanilang pangalan sa aklat. Kaya nga, hindi binanggit ang pangalan ni Mrs. Lot, maminamahal, yung asawa ni Lot, sapagkat hindi siya ligtas. Wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Bakit? Sinabi sa kanya, huwag kang lilingon. Remember Lot's wife. Anong abilin? Sabi rito, nang mailabas na nila ay sinabi, itakas nyo ang iyong buhay at huwag kang lilingon o huminto man sa buong kapatagan. Alam nyo, maminamahal, sa ating mga mananampalataya, yan po'y babala din sa atin. Maraming mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, lumilingon sila sa sanlibutan. Kaya may mga mananampalataya, maminamahal, na hindi nila maipagpalit ang kanilang pag-aaral, ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo,
ang kanilang mga profession sa paglilingkod sa Diyos sapagkat nakatingin sila sa sanlibutan. Sabi ng unang 1, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan ay masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, mga kapalaluan sa buhay, at ito'y hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang siyang mananahan magpakailanman. Amen. Tandaan nyo mga minamahal, sa sanlibutan hindi tayo dito permanente. Kahit gaano ka kayaman dito mga minamahal, kahit ikaw po'y si Bilyar, kahit ikaw po'y si Henry C., kahit ikaw po'y si Go Kong Wei, wala kang madadala ni Singkong Kusing. Sabi nga ni Alexander the Great, mga minamahal, pag ako'y idinala nyo sa aking libingan, lahat ng nakamkam kong kayamanan sa buong mundo, itapon nyo sa aking mga daraanan, abang ako'y dadalhin sa sementeryo, itapon nyo sa daanan, lahat ng nakamkam kong ginto, mga kayamanan, para makita ng lahat ng tao na hindi ako nakapagdala ng anumang kayamanan pagkamatay ko. At ang sabi niya, kung ako'y ililibing nyo, ilalabas niyo ang aking dalawang kamay para makita nila na hindi ako nakapagdala ni isang pirasong ginto o pilak sa aking kamay. Yan po ang sabi ni Alexander the Great, the young military genius. Ang pinakabata, imagine sa edad na 32, nasakop niya ang buong mundo. The greatest conqueror. Wala nang pinakabatang mananakop sa buong mundo, maminamahal, na dumaig kay Alexander the Great. Imagine sa 32 years old na edad niya, nasagop niya ang buong mundo. Pero ang pumatay sa kanya ay isang maliit na lamok. Biro mo mga malalaking tao, tinalo niya sa digmaan. Ang tauhan niya katumbas ng 50. Isang tauhan ni Alexander the Great, katumbas ng 50 na soldier. Pero, pinatay lang si Alexander ng lamok. Ang pumatay sa kanya, isang lamok. Namatay siya sa dengue. Ay, ano yung kagat ng lamok? Malaria. Namatay sa malaria si Alexander the Great. Kaya sinasabi ko sa inyo, maminamahal, maraming mga mananampalataya, ipinagpapalit ang paglilingkod sa Diyos sa propesyon. Pinagpapalit ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, sa mga bagay na material sa mundo. Hindi ko sinabing masama, mga minamahal, ang material, pero huwag niyong gawing primary, gawin niyong secondary. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag ipagpapalit mo, mga minamahal, ang kaligtasan mo sa material, number 1, galit sa iyo ang Diyos. Kailanman, hindi mo na mapapaamo ang Diyos. Ang tawag sa iyo ng Diyos, materialistic. Pagdating mo sa langit, hindi mo alam lahat ng bagay, naroroon na. Yung magkaroon ka ng maliit na tinutukoy sa Revelation chapter 21, verse 18 up to 21, yung mga mahalagang bato. Magkaroon ka lang dito, bilyonaryo ka na, magkaroon ka lang ng ganito kalaki. Yung sardio, esmeralda, yung topasyo, ganito lang kaliit, bilyonaryo ka na doon, dingding lang ng bahay mo. Dingding lang, pader lang yun ang bahay mo. Ang ginto doon, kalsada. Kalsada lang yun, tapakan lang ng paa mo, ginto. Pure gold. Tapos nagsisikap ka sa mga bagay na ito. Hindi masama, sabi ko sa inyo, hindi masama magsikap, pero huwag niyong gawing priority. Kasi kung gagawin nating priority, sabi ng Biblia, ang umiibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama.
Ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang masamang pitan niyaon, dadapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, unang-unang dapat nating alalahanin, sabi, remember Lot's wife. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Napakalaki ng pribileyo niyang maligtas. Siya'y mananampalataya. Siya'y asawa ng taong matuwid. Siya'y pamangkin ni Abraham. Siya'y pinadalan ng 2 anghel. Nasa buhay natin ngayon, hindi natin naranasan yan. Padalang ka ng anghel.